Dahil ako naniniwala kayo lumabag sa batas, hahanap ako ng tutulong sa'yo. Wag! Hanhan, napaka-komplikado ng bagay na ito. Huwag ka nang makialam. Hindi. Hanhan, pangako mo sa akin, lumayo ka na kay Jiang Nanhao! Papa! Ganitong pagkikita mo sa mga lo, hindi ka ba natatakot na magtanim sila ng galit sa'yo? Si Lucia ang ama. Ginusto niya to. Pero, natatakot ako na gamitin nilang mga naitulong nila laban sa'yo. Ang lahat ng utang ko sa pamilya Lo ay bayad na. Simula ngayon. Wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Kaya pala sa puso mo, ganyan mo kami tinitingnan. Kaya pala hindi mo talaga kuminahan. Tama ba? Gaano katagal natin siyang ikukulong? Sabi nila 2 linggo lang, basta't wag lang siyang makialam sa kaso ni Lu Wenbu. Sino ang gusto mong madlang sa investigasyon ng kaso ni Papa? Huwag mong sabihin si Jiang Nanhao. Hoy! Gising ka na pala. Aba, may tapang ka pala. Hindi ko pa nasubukan ang lasa ng isang anak mayaman. Hoy, bruha ka! Tumigil ka! Huminto ka! Papatayin talaga kita! Hoy, bruha! Huminto ka! Jiang Nanhao, kahit kailan hindi kita mapapatawad. Bilisan mo! Jiang Nanhao, kahit kailan hindi kita mapapatawad. Bilisan mo! Halos bayad na ang utang. Ang pinakamalaga ngayon ay makahanap ako ng parang para mapalaya si Papa. Paminsan-minsan nagpapadala ka ng gamit sa kulungan? Huwag mong sabihin, may boyfriend ka sa kulungan. Aba, may ilang tao talagang magaling. Ginagamit ng katawan para makapasok ng palib sa procurement department. Pati sa kulungan, may boyfriend? Huwag mong sabihin killer siya. Si Manager Zhang, sa procurement, siya ang tunay mong boyfriend. Bakit mo ko sinisiraan? Anong pinagsasabi mo? Kahapon, nakita ko kayo. Naghalikan sa hallway. Hinihipo ka pa niya sa puwet. Hinihipo mo rin siya sa puwet. At tinatawag mo siyang, Dear, mahal ko. Isa ka lang namang intern runner. May lakas loob ka pang sirain ako. Hindi kita palalampasin. Akin yan. Paano mo nagong pakialaman? Gusto mo mula ng trabaho? Bakit siya na naman? Ang malas. Sihan, ipapakilala ko siya sa'yo. Ito ay si... Hindi niya dapat ako makita. Hindi niya dapat ako makita. Jiang Nanhao, tinawag kita kanina. Hindi mo ba narinig? Sabihin mo nga, alam mo ba kung sino ang may control sa school na to? Nakita na rin kita. Ngayon, hindi na kita papakawalan. Lahat kayo, makinig kayo mabuti. Gaya ng informal kong inaanunsyo, ang Shenxi Group natin ay binili na ng Jiang Corporation. Ito ang bago ninyong presidente, ang big boss na bumili sa kumpanya natin, si Jiang Nanhao. Palakpakan natin siya. Pag-aari na tayo ng Jiang Corporation. Mas tataas ang sahod natin. Matapos ang pagbili, walang malawakang pagbabago sa empleyado. Kaya sana magtrabaho kayo ng maayos. Huwag na mag-isip ng ibang bagay. May mga estudyanteng nag-report na si Lucy Han ay nanghipo raw sa'yo. Totoo ba ito? Jiang Nanhao, ikaw naman nagkusang sumama sa akin. Lucy Han, gumawa ka ng 5,000 word report. Ibigay mo sa akin bukas. Sa tingin ko nga, enjoy na enjoy pa siya. Anong klaseng ugali yan? Gumawa ka ng 10,000 word report. Sa totoo lang, kung hindi mo lang binayaran ng malaki, hindi ko talaga kayang ibenta sa yung kumpanyang ito. Pero, ang liit ng kumpanyang ito, hindi ko inakalang pupunta ka pa rito mismo. Huwag mong sabihin, may napusuan ka dito. Bakit? Gusto mong sabihin ko na ikaw yon? Huwag mo kong idamay dyan kapag narinig niya ng fiancé mo. Tsak nakakainin ako ng buhay noon. Fiancé? 3 taon lang lumipas, may fiancé na siya agad. Pero... Ano ba? Hindi mo na ko ang boyfriend ko? Ngayon gusto mo naman kumapit sa presidente? Hindi ah.
Wala akong balak. Hindi ko ma-imagine. Mas pipiliin ko pang akitin ng boyfriend mo. Mas mabuting mag-resign na lang ako. Ang ganitong klase ng halimaw, hindi ko kayang kalabanin. Iiwas na lang ako. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong akalain dahil pinaprotektahan ka ni President Jiang, hindi niya papabayaan ng ganong kalaking kumpanya para lang palagi siyang pumunta rito, lalo na para lang sa isang katulad mo. Isa ka lang naman taga-timpa ng tsaa. Marami akong paraan para turuan ka ng leksyon. Tama ka naman eh. Napaka-busy ni President Jiang araw-araw at kailangan pang mamunuan ang Jiang Group. Imposibleng madalas siyang pumunta rito. Ang laki ng sahod dito. Hindi ko kayang pakawalan nito. Sige, magtrabaho ka muna. Palayan kong dinug yung sahod mo. Pirmahan mo na agad ang kontrata bago pa magbagong isip ko. Salamat po, boss. Ang saya ko. Hello? Ma? Hello? Ma? Kung hindi pa ako tumawag, hindi mo pa bala kuntagin ako? 3 taon mo siyang hinahanap. Basta-basta ka nang bumalik ng bansa. Ibig sabihin ba niya natagpuan mo na siya? Ma, matanda na ako. Marunong na akong magdesisyon. Mabuti naman kung sakaling makipag-ugnayan si Jiang Chan sa'yo. Huwag kang makipagkita sa kanya. Anak! Bakit hindi ka na lang direktang pumunta sa Amerika at kausapin ng mama ko para magkayos kayo? Noon, hindi sinasadya na mawala ka namin. Kasalanan ko yon. 3 taon nang nakalipas. Nauna lang ng kaunti ang mama mo na matagpuan ka. Ngayon nang malaki ka na, pwede ka nang bumalik sa pamilya dyan kahit kailan. Lahat ng meron ako, magiging sa'yo rin. Wala akong interes sa kahit ano mula sa pamilya Jiang. Nakikipagtulungan ng mama mo kay Zhu Guanyu. Parang naglalaro siya ng apoy. Huwag kang makisali. Kung hindi, baka ikaw sumunod sa nangyari sa pamilya Lu. Yung nangyari noon sa pamilya Lu, ano ba talagang alam mo? Marami akong alam sa totoo lang. Pero ang alam ko pa, ang pagbalik mo sa bansa ay para sa batang babae mula sa pamilya Lu. Wala kang pakialam doon. Ngayon, natagpuan ko na rin si Hanhan. Ano man ang balak nila, walang sino man ang pwedeng malakit sa'yo. Magandang umaga. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nasaan ang gamit ko? Yung gamit mo, matanggal ng dilala sa opisina ng presidente. Bakit kanina kang stuffed toy ko? Plano niya siguro gawing hostage para takutin ako. Nagkukunwari ka pa. Ikaw mismo ang pumirma sa kontrata kahapon. Hindi mo alam isang taga-timplala ng tsaa umasa pang maging sekretary ng presidente. Kami, hihintayin lang namin mapalayas ka. Hindi ba't napakasunduan na hindi ka na palaging pupunta dito? Mas maaga pa siyang dumating kesa sa akin. Lucihan, ang tagal nating hindi nagkita. Nagkita mo na pala ako kahapon. Alam ko na. Nandito ka para gantihan ako. Alam ko na. Nandito ka para gantihan ako. Ngayon mo lang napansin, ang tanga mo pa rin gaya ng dati. Ikaw ang tanga. Buong pamilya mo tanga. Ako'y matalino. Inaapi mo mga empleyado. Magbibigay ako sa trabaho. Sige, pwede ka magbitaw. Pero kailangan mo bayaran ng 10 million penalty. 10 million? Paano naman naging ganun kalaki? Si Presidente Zong ang nagbigay sa akin ng kontrata. Isa itong patibong, wala akong pakialam. Hindi ko yung kinikilala. Kahit magtrabaho ko rito na 5 taon, hindi ko kikita ng 10 million. Bakit kailangan ganito kalaki ang penalty? Ikaw din naman ang pumirma. Bayaran mo na ang penalty. Tsaka pwede ka nang umalis. Ikaw talaga. Simula ngayon, tutulungan mo ako mag-review. Sumunod ka lang sa akin. Kikinabang ka rin. Pero mas gusto ko akong sinusunod ng iba. Bakit ka nagbago? Hindi ka naman dating ganito. Ngayon mo lang nalaman, huli na. Hanan, tanungin mo yung senior mo kung gusto ba niyang kumain ng prutas. Dumating na ang papa ko. Matagal na akong kumakain ng matamis. Kukuha ko ng masaya para sa'yo. Anong ginagawa mo? Kanina lang, parang tumutulo na ang laway mo habang nakatingin sa akin. Ano bang iniisip mo? Hindi
Hindi totoo yan. Nagloloko ka na naman. Tatawag na ko ng pulis. Hindi na mamagitan ng pulis sa mga bagay sa pamilya. Sinong pamilya mo? Jiang Nanhao? Tumabay ka nga. Ang hirap hanapin ng munting prinsesa. Hindi na siya pwedeng takutin ulit. Dahan-dahan lang dapat. Natataranta ako na baka gamitin nila ang kabutihang ginawa nila noon bilang pananakot sa'yo. Lahat ng utang ko sa pamilya Lu ay bayad na. Mula ngayon, quits na kami. Ano ba talagang kinagagalit ni Jiang Nanhao sa akin? Bakit ayaw inita si Papa? Dahil ba noong tinapakan ko ang pride niya nung bata pa siya at ginawa ko siyang walang halaga? Kaya kahit nakulong si Papa, gagawin pa rin niyang lahat para gantihan ako. Ibig bang sabihin kapag nawala na interest niya at inis ko ang lahat, mabilis na matatapos ang lahat sa amin. Gaya ng 3 taon nang nakalipas. Bakit na ito binigyan ng butterfly specimen? Isa ba itong bagong mabala? Parang may 2-pack siya. Siguro puwet talabi. Baka gawin niya akong butterfly specimen. Dati, sobrang hilig niya sa butterflies. Binigyan ko siya nito. Baka masyado nang halata. Baka mahuli niya na may gusto ako sa kanya. Tapos lalayo siya sa akin. Secretary Lu. Kape. Sige po, President Jiang. Secretary pinaglaruan mo ako? Kailangan mong maturuan ng leksyon. Kala mo Hello Kitty ako? Salbahe ka. President Jiang, kape mo. Hindi na masarap kapag malamig. Hinimin niyo na habang mainit pa. Secretary Lu. Magandang performance mo kamakailan. Kaya itong kape na to, para talaga sa'yo. Ay, huwag na po. Mas pagod kayo, President Jiang. Kayo na lang po ang minom. Uminom ka pa. Masustansya ito. Masustansya? Ayos lang. Pampapurga lang naman. Hayaan mo na siyang ilabas ang galit niya. Masaya ka na? Baka naman yung gamot sa bulate ni Meow Meow. Nilagay ko sa kape. Naku, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Kung hindi mo ako dadalhin sa ospital, mamamatay na ako sa harap mo. Ako naman. Bakit ba ganon? Katatapos lang ni President Jiang magpagaling. Mahina pa ang katawan niya. Dahil ikaw may kagagawa nito. Ikaw mag-aalaga kay President Jiang hanggang gumaling siya. Opo, ako na pong bahala. Ang bagong Hades ng negosyo, uminom ng pampapurga dahil sa pag-ibig. Grabe to. Secretary Lu, ikaw nang bahala sa kanya. Ako na. Bakit ikakamatay ko pa yung laro mo? Sino ba nagsabing maglaro ka kasama ko? Sino ba talagang nilalaro ha? Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Sino ba nag-alala sa'yo? Feeling mo lang yun. Kumuha ka ng tubig para sa akin. Sige. Nagmamadali kang lumabas ng ospital? Gumaling ka na ba talaga? Paano kung may komplikasyon ka pa? Kung na naman sisihin mo? Umupo ka. Sige. Parang gusto kong maligo. Di maligo ka. Papa pa sinasabi sa akin. Wala akong lakas para maligo mag-isa. Alam mo ba na nitong 2 araw, nalugi ng 1 bilyon ang kumpanya? Dahil sa akin? Hindi mo rin akong pwedeng pilitin na paliguan ka. Walang kwentang lalaki. Bastos, tinakot ako gamit ng pera. Iisipin ko na lang na nililinis kong baboy. Ay, Mag-iingat ka naman. Naglilinis ka ng baboy dito. kung kaya mo, tiisin mo. Kung hindi mo kaya, aalis na lang ako. Sige, mauna ka na. Nanhao! Sino ka?
Ako ay ang yaya na kinuha ng Ginoong Jiang. Yaya? Ang bata't ganda mo pa, tapos magiging yaya ka lang? Mamasamang bala ko. Sige na nga. Magtrabaho ka na. Itong si Jiang Nanhao. Talagang kinahuhumalingan yung mga word ng babae. Nung nasa skulahan kami, laging si ate gang leader, pero ako ang laging minala sa uli. Teka, ano bang meron sa babaeng ito? Marunong ka ba talagang magtrabaho? Ano ahensya ka galing? Ito lang ang nilinisin mo? Dapat pati dito, linisin mo rin. Kailan ka pa dumating? Bakit ngayon lang kita nakita? Ako? Kakarating ko lang. Baka naman balak siyang manatili dito magdamag. Ano ba talagang relasyon nila ni Jiang Nanghao? Maglinis kang mabuti. Pangalagaan mong bahay na to. Akong pumili ng bahay na to para sana sa kasal namin. Anong tingin-tingin mo dyan? Magtrabaho ka na. Dito rin. Pati doon. Siya nga. Teka. Para nakita na kita dati. Nanhao, Anong ginagawa mo dito? narinig kong masamang pakiramdam mo, kaya nilutuan kita ng sabaw. Ano bang hinihintay mo? Kumuha ka ng mangkok at isalin mo. Nanhao, tanong ng papa ko, kailan daw tayo ikakasal? Tumabi ka. Ayos ka lang ba? Jiang Nanhao, isa lang siyang yaya. Nabasag na nga ang gamit, tapos alalahanin mo pa siya? Ayos lang ako. Mas mabuti pa, ayusin mo yung fancy mo. Hindi siyang fiancé ko. Jiang Nanhao, tumayo ka dyan. Zhao Zishuan, ano na naman? Dahil sa kanya, sasabihin mo ako ng ganyan? Anong pangalan ay ahensya mo? Ay rereklamo kita. Aalis na ako. Ayoko na isturbuhin kayo. Dadalhin kita sa ospital. Jiang Nanhao! Ihatid mo siya sa ospital? Jiang Nanhao! Tumigil ka! Pag alis mo, isara mong maigi ang pinto ng bahay ko. Ayoko sa ospital. May sugat ka, bakit ayaw mo? Ganito ng kalit ang sugat. Kailangan ko bang madalhin sa ospital? Alam ko naman eh, ginagamit mo na ako para takasan ang fiancé mo. Kailangan pa bang galingan ng pag-arte? Mali ba ako? Talagang apektado ka sa pagkakaroon ka ng fiancé. Ka nagsiselo siya. Wala lang. Para lang sigurado, mas mabuti pa rin magpatingin. Baka masira na naman ang ulo mo. Inaasar mo na naman ako. Sira ng ulo ko. Bakit mo ko sinaktan? Talagang sinasadya ko. Kita naman niloloko mo lang ako. Pinagtatawan mo pa ako. Sige na. Miss, sinasadya ng Nestor mo na ilis ang atensyon mo. Bihira na ngayon ang galit ng klase ng asawa. Yung sobrang maalaga. Misters, nagkakamali ka. Hindi ko siya asawa. Boss ko lang siya. Ah, boss pala. Ay, hindi. Wala kaming relasyon. Pero pwede din naman. Gusto mo talagang kontrahin ako, ano? Jiang Nanhao, may relasyon ka nga sa yaya na to. Jiang Nanhao, ang kapal na mukha mo. Dinala mo pang empleyado mo para gawing yaya, tapos sobrang bait mo sa kanya, habang ako, para wala lang. Miss, ang ibig niyong sabihin ay... Gaya nung dati, tanggalin na siya. Sige po, miss. Aayusin po namin agad. Pare, tingnan mo. May ilaw pa. Nandito na sila. Maliligo muna ako. Uy, pare, may susi. Hindi mo parang imbitasyon lang to? Uy, pare! Kung maingay, bakit ka natatakot sa horror movie? Hanapin mo na lang. Pare! Pare, tumingin ka sa likod mo. Paano kayo nakapasok dito? Multo! Oo!
Hoy, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito? Sinagip ko ang buhay mo. Sa ganyang katalinuhan mo, hindi na ako magugulat kung makikita kita sa balita. Ayaw mong maniwala. Natakot kong mga bastardo. Jan and Hao, huwag mo kong asarin. Sinang tumatawag? Malamang yung nag-utos para patayin ka. Tinitignan lang kung nagtagumpay ba sila. May nagbayad para patayin ako? Sinang gustong kumuha sa buhay ko? Hello? Kumusta ang nangyari? Ayos ang lahat. Nasaan ang pera? 5 milyon. Padating na. 5 milyon? Ipadala mo ang account number mo. Limang milyon? Mayaman ako! Kahit ano pa man, salamat sa'yo ngayon. Ah, Lucihan. Ang daling mo pa rin manggamit ng tao. Ganun ka pa rin talaga? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Okay, hindi ako gagawa. Pero yung kalahating pera, sa akin. Jiang Nanhao, wala ka bang iya? Isa kang malaking CEO. Damo mo problema sa 5 milyon lang? Pera pa rin yan kahit papano. Huwag mo akong hawakan. Wala akong pera. Buhay lang meron ako. Eh di ibigay mo na lang ang buhay mo. Hmm? Mr. Jiang, paano yung dalawang yon? Imbestigahan mo ng maigi. Isama mo ang mga info ng mga tao at kriminal. Nag-aalis lang tayo ng salot sa lipunan. Opo, may nag-iimbestiga kay Miss Lu. At ang nasa likod ng dalawang taong yan, maaaring iisang tao lang. Kung may taong patuloy na sisira sa mahalagang bagay sa'yo, anong gagawin mo? Tatapusin ko siya. Tama. Tatanggalin ko lahat ng hadlang sa paligid niya. Ang kailangan lang niyang gawin ay mamuhay gaya ng dati. Walang iniintindi. Nanhao, kumain tayo na ito rin sa tanghali ha? Bakit nandito ka pa rin? Mahirap ang pagiging trabahador. Gusto ko ng perfect attendance bonus. Wala si Mr. Jiang ngayon. Miss Zhao, gusto mo bang puntahan siya sa Jiang Group? Kahit mas ganda nag-video siya, ganun pa ang kakalmado sa trabaho o nagtatanga-tangahan lang. Baka naman sinasadya niya manatili rito para makadikit kay Jiang Nanhao. Fiancé ng Dark Lord? Mukhang matindi ang ugali. Gusto niya ata kong paalisin. Miss Zhao, gusto mo ba kung tumawag ng sasakyan para sa'yo? Lucihan, akala mo ba hindi ko alam kung bakit ka lumalapit kay Jiang Nanhao? Nalaman na kaya niya na gusto kong gumanti kay Jiang Nanhao? Paano mo nalaman na gusto ko siyang sirain? Sasabihin ko sa'yo, si Jiang Nanhao, hindi kailanman magugustuhan ang babaeng ginamit na ng marami. Ginamit na? Miss Zhao, sa pagkakaalam ko, parang hindi hilig ni Jiang Nanhao ang mga palengkera. Yung itsura mo kanina, parang ganun talaga. Tila pilit mo siyang kinukuha. Yan ay isang malaking kasalanan. Lucihan, hindi ka ba marunong makaintindi? Pero, naintindihan ko naman na. Pinapayan pa nga kita kung paano mo siya mapapalapit. Bakit hindi mo ma-appreciate ang kabutihan ko? Aba, pati rin hagang mo ko ininsulto? Ngayon, tuturo kita na aksyon. Tama na yan. Pinagalitan mo na naman ako para sa kanya, Jiang Nanhao. Huwag mong kalimutan. Kanino ka ba umaasa para makarating sa posisyon mo ngayon? Ginamit mo lang ako. So ganun pala ako sa paningin mo, Miss Zhao. Isang taong mapagsamantala lang. Nanhao, huwag kang magalit. Kanina dala lang ako. Sana sinabi mo sa iba, Miss Zhao. Magka-partner lang tayo sa negosyo. At isa pa, mas mabuti pa siguro kung umiwas na tayo sa isa't isa para hindi na tayo magamit ng ibang tao. Walang kwenta. Sino ba talagang tutulungan ko? Secretary Lu, lumabas ka muna saglit. Nanhao, dati hindi ba gusto mo yung bahay ng pamilya Lu na nasa foreclosure? Ililipat ko na lang sa pangalan mo. Gusto mo? Ang bahay namin? Kumagat na. File number 2021, Johnson Bay 5. Nabili ng Zhao Group para lang mapasaya si Jiang Nanhao.
Talagang ibinigay ni Zal si Joanne ang villa sa kanya? Hindi pwede. Sa amin ng papa ko ang bahay na yon. Kailangan kong mag-isip ng parang para mabawi ko ito. Mula nang bumagsak ang pamilya, Lou, matagal na rin akong nakakita ng ganitong kamahalang gamit. Sige, tanggapin mo. Regalo raw ni Miss Zhao. Aba, ganito na bang klase ng regalo ng mga anak mayaman ngayon? Puro peke? Paano magiging peke ang regalo ni Miss Zhao? Gaano ka nakatagal na hindi nakakakita ng luxury items? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng bagong labas? Ang item mo hindi aabot sa A-grade fake. Sa totoo lang, B-grade lang yan. Panglaro lang talaga. Sa tingin ko, mas bagay ito sa'yo. Miss Zhao, sabi ni Secretary Lu, yung alas na binigay niyo sa amin, hindi raw umawa sa A-grade. Wala raw kakwenta-kwenta. Anong karapatan mo sabihin peke ang binigay ko sa'yo? Anong karapatan mo sabihin peke ang binigay ko sa'yo? Ang galing ng tiwala ni Miza sa mga gamit niya. Bakit hindi tayo magpustahan? Ikaw, makipagpustahan sa akin? Baka nagpapatawa ka lang. Hindi mo na kailangan alamin kung sino ako. Basta kung mapapatunayan ko na peke ang gamit mo, luluta sa harap ko. Humingi ka ng tawad, sabihin mo na kamali ka. At kung ang gamit mo ay totoo, ako ang aalis sa kumpanyang ito at huwag ka na mapakita sa harap ni Nanhao. Sige. Ako magiging tagahatol. Ang mga gamit na siyang brand, lahat ay matatak dito sa parting ito. May ukit ng kanilang marka. Pero ito, pabingi ang ukit. At ito pa, masyado na sa kalayo ang pagkakaukit. Pati ang plating nito, hindi repasado sa standard. Hindi talaga ito galing sa siyang brand. Pag sinabi mong peke, peke agad, anong base mo para sabihin peke yan? Kung ayaw mong maniwala ni Zhao, pwede tayong pumunta sa boutique para magpa-authenticate. Nung nasa 2 taon pa lang si Secretary Lu, nag-intern siya ng kalahating taon sa siyang brand. Sumali siya ng disenyo ng maraming alahas. Yung singsing na suot mo ngayon, disenyo niya yan. Paano mong masasabing ordinaryo lang siya? Kung ayaw mong maniwala, pwede akong tumawag ngayon ng expert para magpa-authenticate. Mag-sorry ka na. Bakit ako hihingi ng sorry sa'yo? Pumayag ka makipagpustahan, Miss Zhao. Kung ayaw mong humingi ng tawad, ayos lang. Pero huwag ka nang bumalik sa kumpanyang ito. Pasensya na. Hoy! Ayon sa sinabi ni Zhao Shishuan, mukhang ngayong araw na ililipat ang titulo ng bahay kay Jing Nanhao. Tita, kumain ka pa po. Nanhao, pumapayat ka na sa gutom nitong mga nakaraan. Kumain ka pa. Pinaghandaan mo talaga. Tita, sabi ng papa ko, kapag ma-engage na kami ni Nanhao, ibibigay niya sa akin ang 10% shares ng kumpanya at makakasali rin kami sa bagong real estate project ng Jiang Group. Alam ko na mga bait kang bata. Mapagkakatiwalaan talaga kita. Salamat po tita sa tiwalang binigay niyo sa akin. President Lin, ito palang dahilan kung bakit mo ko pinabalik. Gagamitin ang kasal para patanggalin ang Lin Group. Zishuan, bumili ako ng scarf sa baba. Pakiko mga para sa akin. Sige po tita. Nanhao, kumain ka pa ha. Sandali lang ako. Ganyan ka magsalita sa mama mo? May mali ba sa sinabi ko? Noong panahon na gusto mong gantihan si Jiang Tianyu at patanggalin ang Lin Group kahit kasal ng anak mo, karapat dapat ba kitang tawaging ina? Tumigil ka na. Alam mo ba kung gaano kahirap ang ginanas ko nang para hanapin ka? At kung anong hirap ang tiniis ko nitong mga taon na ito? Alam mo ba yun? Hindi ko nga alam. Dahil nung panahon na yon, ang mga magulang ko ay palagi nag-aaway. Nawala ako dahil sa mama ko. Napunta ako sa ampunan. Para lang makakain noon, nakikipagsuntukan ako sa mas matatanda. Para lang mabuhay. Araw-araw duguan ang ulo ko. Nasaan ka noon? Pasensya na. Gusto talaga ni Mawa na makabawi sa'yo. Ngayon nakita na kita. Gagawin kong lahat para sa kinabukasan mo. Mabait naman si Zishuan. Siya ay... Pero si Lucihan lang ang mahal ko. Noon pa man, hanggang ngayon at sa hinaharap, hindi na ako magbabago. Totoong mahal niya ako. Isa lang siyang dating mayamang babae na nang walang lahat. Hindi mahalaga kung ano siya. Ang mahalaga, mahal ko siya. At sapat na yon. Kaya tigilan mo na ang pagpipilit ng gusto mo sa akin. Wala ka nagkarapatang tawaging ina. At huwag mo nang ipilit sa akin ang kagustuhan mo.
Anong nangyari? Gumising ka! Huwag mong isipin na dati tinutulungan mo ako ay magbabago ng tingin ko sa'yo. Mukhang okay ka na. Mukhang mabilis ang pagaling mo. Makakalabas ka na agad ng ospital. Ikaw si Jang Nanhao. Wala na talagang pag-asa. Kung gusto mo, bilang kabayaran, pwede kitang pag-aral sa ibang bansa. Hindi na kailangan. Maayos ang buhay ko. Kung anak mo ay titigilan na ako, mas magiging maayos pa ang buhay ko. Sa totoo lang, hindi talaga kita gusto. Wala kang alam sa pinagdadaanan ni Jang Nanhao. Kung anong klaseng buhay yun. Ngayon bumabalik ka at pagkikilaman mong buhay niya? Hindi kaya ginagawa mo lang ito para masunod ang kontrol mo sa anak mo? Kitang-kita ko na yan. Nanhao. Sabi mo nga, hindi pa rin nagbabago ang ugali ng mama mo. Para lang mapalis ako sa Jiangsheng, pinilit kang ipakasal sa pamilya Zhao. Ayoko talaga kay Zhao Zishuan. Suportado kita sa malayang pag-ibig. Pero hindi naman ito ang dahilan ng pupunta mo, di ba? Yung sekretary mo sa opisina, siya yung batang babae sa pamilya Lu, di ba? Jan, suportado rin kita. Kung wala ka ng ibang sasabihin, aalis na ako. Grabe. Ikaw at ang mama mo, pareho pa rin ang ugali. Ilang taon na ang lumipas, lagi kayong magkakampi para isnabin ako. Bigyan mo naman ako ng pagkakataong magpaliwanag. Ganito na lang, maglaan ka ng oras at dalhin mo ang mama mo sa probinsya natin. Baka kapag naging sentimental siya, pakikitunguhan niya ako ng maayos. Tutulungan kita, kapalit ng 1 bilyon. Ang kapal ng mukha mo. Ano bang pwede natin gawin para makuha ang bahay mula kay Jang Nanhao? Anong bahay? Anong ginagawa mo dito? Nagdala lang ako ng dokumento para kay Boss Jiang. Oo nga pala. Tagal ko nang hindi gusto kung paano ko tratuhin ni Boss Jiang. Anong maitutulong ko sa'yo? Kilalanin ng kaaway. Magtagumpay sa laban. Si Ring Dongzhe ay alala ni Jang Nanhao. Baka may makakuha tayong impormasyon mula sa kanya. May kaibigan ako na gustong kumuha ng bahay mula sa isang lalaki. Ano sa tingin ang pinakamagandang gawin? Tutulungan mo ba siya? Ang bahay ng gusto niya. Magkano kaya? Bahay? Siyempre, kailangan maging legal na asawa ka niya. Pag naging asawa ka na niya, ang bahay niya magiging iyo na. Kaibigan ko, masyadong malaking sakripisyo yun. Hindi ko kaya. Ganun ba? Magkano ang halaga ng bahay na gusto ng kaibigan mo? Hindi naman ganun kamahal. Siguro mga ilang milyon lang. Ilang milyon? Ang buwan ng sweldo ay may 10,000 lang. Sino bang magbibigay ng milyon sa'yo? Mas mabuti pang maging asawa ka niya. May punto ka. Ilang milyon? Walang magbibigay niya ng basta-basta. Kailangan ko munang mag-isip. Ang bahay ng pamilya Lu, simple lang yan. Si Zhao Zishuan, piyasa lang. Han, laging may paraan ako para mapalapit ka sa akin. Pa, tungkol sa nangyari sa'yo, may mga nahanap akong ng mga clue. Babalik ako sa Yunji next month para maghanap ng ebidensya. Tungkol sa kaso, alam ko ang mga nangyari. Huwag mong gawin ang gusto mo. Han, pangalagaan mo mabuti ang sarili mo sa labas. Magiging maayos din. Hindi pwede yan. Gusto ko sana makalabas ka agad. Walang kinalaman sa'yo ang bagay na yan. Pakinggan mo mga sinasabi ko. Lumayo ka kay Jang Nanhao. Masyado yatang malalim ang iniisip ng batang yon. Hindi siya ang para sa'yo. Tungkol sa nangyari nun. Ano man ang mangyari, mahirap siyang kontrolin. Naintindihan ko na po. Alam ko na. Ipinasa talaga ni Jishuan ang bahay kay Nanhao. Ngayon, sa titulo ng bahay, ang pangalan kay Jang Nanhao na. Kapag pinakasalan ko siya, magiging legal kong pag-aari ang bahay na yun. Pag nakuha ko ng bahay, tatapusin ko na siya. Secretary Lu, anong ginagawa mo dyan? Nahulog ang ballpen ko, kaya hinahanap ko lang. Oh, alam ko naman, naghahanap ka ng panlilinlang ko.
Panlilinlang? Anong panlilinlang mo? Wala naman akong alam. Ang mga tao sa mundong ito, may dalawang klase lang. Yung isa, lumalapit sa akin para sa kapangyarihan. At ang isa naman, lumalapit sa akin para pagkasalan ako. Secretary Lou, saan ka nabibilang? Para sa bahay, susugal ako. Masakit bang likod mo? May kilala akong Chinese medicine expert. Magaling talaga siya. Ayos naman ang likod ko. Hindi yan mahalaga. Uy! Ano ba talagang gusto mo? Invira ng pamilya namin. Kaya mo ako inaakit para lang sa kapalit na villa. Grabe ka, parang leon na humingi ng buong baka. Kaya mo ako inaakit para lang sa kapalit na villa. Grabe ka, parang leon na humingi ng buong baka. Gusto ko lang talaga yung villa. Paano kung bayaran ko ng hulugan? Alam mo namang mahalaga sa akin ng villa. Sige na, pakiusap. Pero alam mo naman na walang libre sa mundong ito. Lahat ng bagay may presyong kapalit. Kaya, anong ipagpapalit mo sa akin? Basta pumayag ka, ikaw ang masusunod. Di ba may inaalagaan ka pa? Ay, oo nga pala, tapos lang lahat. Pwede ko silang ipaubaya sa boyfriend ko. Lucihan, sinasabi ko sa'yo, hindi ko kailangan yung vela. Pero kung gusto mo talagang may makuha sa akin, dapat magpakaseryoso ka. Paano ako magiging seryoso? Suyuin mo ako simula ngayon. Mas alagaan mo ako. Mas mamahalin mo ako. At mas aakitin mo ako. Ginamit ang bahay para idiin ako. Pinahihirapan ako sa iba't ibang paraan. Nagkakainis. Lucihan, may company gathering mamayang gabi. Huwag mong kalimutan. Alam ko. Hello sa lahat, dumating na ako. Lucihan, 6 p.m. gathering. Dumating ka ng 6:30? Saan ka ba nanggaling? Ang galing mo talagang bata ka. Hindi ba sabi mo 6:30 ang dating ko? Baka ikaw nakalimot. Kung nagkamali ako, edi pareho tayong late. Grabe ka naman. Gets ka na. Ibig sabihin nagkamali lang ako. Kahit ano pa, late ka pa rin, Lou. Isang shot lang naman. Di ba patas lang? Hindi naman ako late eh. Sige, ito na lang inumin mo. Lucian! Sino bang walang hiya ng ginawang inumin ng patis? Ay nako, nadumihan ka pa. Pupunasan kita. Basang-basa ka na. Ay! Nakalawang bra ko! Layuan mo ako! Huwag kang mag-alala. Pupulitin ko. Mr. Jang, tingnan nyo! Kinayan ako ni Lucihan. Surba na siya! Mr. Jang, hindi ko sinasadya. May mali talaga sa setup na to. Hinigyan nila ako ng alak ng may patis. Sige, tanungin natin ang iba. Kung sino talagang nagpainom sa'yo ng alak na may patis. Lahat lang to hindi pagkakaintindihan. Maglilinis lang ako saglit. Maupo muna kayo. Sandali lang, sasama kami. Gutom na ako. Ayaw mo na ba sa villa? Samahan mo akong uminom. Malay mo pag nasiyahan ako, ibigay ko na lang yung villa sa'yo. Inom ka ng buo. Akong bahala sa sarili ko. Naubos ko na. Bilisan mo. Dali, inom pa ng marami. Inom pa ako. Saktong lasingin ko siya. Tapos kakausapin ko siya. I-record ko. Malalaman kung ginagawa ng pamilya Zhao noon. Pag maebidensya na ako, maililigtas ko na si Papa sa kulungan. Lucihan,
balak mo ba akong lasingin para makuha mo ang villa? Ha? Hindi ganun. Sa tingin mo ganun akong tao? Bakit mo iniisip yan? Uminom ka na lang. Ikaw rin, kailangan mong uminom. Tatagayan kita. Jiang Nanhao, akala mo ba hindi ko alam kung anong binabalak mo? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Gusto mo na akong gantihan dahil ba sa ginawa ko noon sa'yo? Kaya ka bumalik para gantihan ako? Bakit mo ba naiisip na baka hindi pa rin kita nakakalimutan? Pero ikaw naman ang una nang iwan sa akin. Masamang halimaw. Han, Tumigil ka na sa pagsasalita. Ayoko sa mga sinasabi mo. ano bang gusto mong marinig? Sabihin mong ibibigay mo sa akin ang bahay. Tapos umalis ka. Sige. Ako, pati yung bahay, lahat ibibigay ko sa'yo. Nandito ako sa bahay ni Jiang Nanhao? Ginawa mo natin yung kagabi? Hindi pwede. Ayun, sinamantala mo ako. Gising ka na? Jiang Nanhao, manloloko ka. Salbahe ka. Gusto mo na lang bang matapos to at itanggi ang lahat? Ang kapal mo pa. Ano bang sinabi mo kagabi? Tingnan mo, pati leeg ko puno ng marka mo. Lasing ako kagabi. Eh ngayon, di ka naman lasing ah. Oh, tama. Umiiwas siya sa akin. Mr. Jiang, iniiwasan ka ba ni Secretary Lu? Saan mo naman nakita na iniiwasan niya ako? Maaga pa lang nandito na siya. Tapos pumunta siya sa HR para alamin ang tungkol sa reassignment. Pagkatapos nun, pumunta siya sa opisina mo at ginupit ng mga dahon ng swerte mong halaman. Mukhang galit siya sa'yo. Uy, bawal ang chismis sa opisina. Babawasan kita ng 500. 500? Bakit niya gustong umiwas at magpanggap na walang nangyari? Tandaan ko yan. Kapag may inaalala siya, lagi niyang pinopost ito online. Di ko alam kung nagbago na siya. Lahat ng tao ay may kahinaan. Hanapin mo yun at tamaan mo ng gusto. May punto ka. Yung boss mo, katulad ng boss ko, masungit, pikon at may masamang trip. Pinangakuan ako ng villa, pero hindi niya binigay kahit natulog na kami. Para lang pala sa villa yon. Yung boss ko, mababa yung IQ. Pareho tayong kawawa. Kapag may problema ka sa work, o kahit sa buhay, i-message mo lang ako para kalabanin ko ang boss mo. Mas maganda kong harapan. Ang bait mo rin pala. Dahil magkapareho tayo na pinagdadaanan, ayoko makita ng kapwa ko babae na nahihirapan. Jiang Nanhao, total nangyari na rin. Ibigay mo ng villa sa akin, tapos quits na tayo. Quits? Hindi tayo pwedeng mag-quits. Isang beses lang natulog? Lugi naman ako noon. Ikaw, tao ka pa ba?
Tinawag mo na nga akong aso eh, kaya pwedeng hindi na ako tao. Ikaw... Gawin mong sinabi ko, itagda ang year-end bonus sa 500,000. Mukhang kailangan niya talaga ng pera ngayon. Pera din naman niya magiging asawa mo. Kung kailangan gastusin, igastos mo. Si Mr. Jiang para kay Secretary Lu, gagawin niya ang lahat. Alam ko kung sino ang prinsesa ng puso ko. Si Mr. Jiang, para sa babaeng yun, talagang iba ang trato. Kailangan ko na agad sabihin si Mizao. Sige, itong klaseng palyadong damit. Diningil pa ng 300 yuan. Sige na nga, para sa 500k bonus, lalaban ako. Kaya mo yan. Anong ginagawa mo rito? Hayop ka. Plano mo umakyat sa entablado na ganyan ang suot mo? Mag-isa ka lang, ibababa mo ang reputasyon ng Jiang Group. Itigil mo ang mga ilusyon mong wala sa realidad. Wala naman akong problema kung ganyan ang damit sa bahay. Ikaw? Pero kung susutin mo yan sa harap ng iba, magagalit talaga ako. Kung magsasalita ka lang, bakit kailangan mo sobrang lapit? Gusto mo lang iparating yung boses mong malalim? Yung bagong labas na modelong gusto mo. Ay nako, hindi ko kailangan yan. Umalis ka na. Layuan mo ako. Tao po! May tao ba dyan? Buksan niyo ang pinto! Diyan na raw! Diyan na raw! Hindi ko pwede maghintay lang. Kailangan ko makalabas dito. Ngayon, palakpakan po natin ang espesyal na panauhin ngayong gabi, si Mizao, upang tumugtog para sa atin ng shallow concert in D major. Hindi ba't ito ang piyesa na dapat tugtugin ni Hanhan? Ang tugtugin ko. Hanhan! Ang ganda! Ang galing talaga. Talagang tao na pili kong manugang. Napakahusay sa lahat ng aspeto. Bakit pa kailangan maging plastic? Sa tingin ko, pangkaraniwan lang ang tugtog ni Miss Zhao. Ikaw parang pinakamahusay ngayong gabi. Ni hindi nagsalita ang anak natin. Ang dami mong sinasabi. Ganito na lang, ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Ang dami mong sinasabi. Tita, sa totoo lang, tama rin po si Tito Jiang. Marami pa po ako kailangan pagbutihin. Gagawin kong lahat para hindi magiging pabigat kay Nanhao. Miss Zhao, wala pa kayong kahit anong relasyon ni Nanhao. Hindi mo siya pwedeng katawanin. Nanhao! Nanhao, wala ka pang sinasabi sa performance ko. Pwede ba kong sumala sa contest ng company niyo sa year-end party? Ikaw ang anak na babae ng pamilya Zhao. Kailangan mo pa ba ang ganitong klaseng premyo? Gusto kong manalo. Gusto kong manalo para sa'yo. Sakto! Ako rin! Pero hindi ko gagawin tulad ni Miss Zhao gamit ng ganitong kababaan. Lucihan! Ikaw may kasalanan kung bakit ka na late. Bakit ka ba nagsasalita ng kung ano-ano?
Kung hihida kami sa ngayong gabi, ewan ko na lang kung paano matatapos ang event. Hindi ba ikaw nang una sa akin? Hindi mo ko pinapayang tumungtong sa sarili kong slot para lang mapagbigyan ng bigatan si Miss Zhao. Ako nga lang pamilya Zhao. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sino ka pa para magsabi niyan? At saka isa pa, ano bang talent mo? Isa kang sekretarya na gustong umangat, gamit ang panilin lang, walang kahihiyan. Security, policy ng babaeng yan. Tignan natin kung may mga has. How? Ang year-end party ng Jang Group, pwedeng sarili lang kahit sino empleyado. Empleyado rin ako ng Jang Group, bakit hindi ako pwedeng sumali? Wala lamang hindi nakakaalam na si Lo Sihan ang kilalang inuti na anak sa Yonsheng. Tawagin ka mga Little Princess. Akala mo totoo na? At sino mong may gusto makakita ng performance mo? Ako! Magpustahan tayo. Kung matalo ako, aalis ako sa Jang Group. Kung matalo ka, sa susunod na makita mo ako, kailangan kitang tawaging auntie at yumuko ka habang umalis. Deserve mo ba yun? Pareho lang piyesa natin. Sigurado kung panalo ako. Mali pa rin ang tugtog niya. Talaga isa siyang inutil. Si Miss Zhao nag-aral pa sa World Class ng Music Academy. Ano ngayon? Kung sino-sino lang kalaban niya. 猫狗都能比的。 Bakit ang galing niyang tumugtog? Salamat po sa lahat. Salamat po sa lahat. Ayaw mo na ba sa premyo? Ngayon ay inaanunsyo ko. Ang nanalo ngayong gabi sa year-end party, si Lu Shihan. Yes! Ito. Han, Zihao, ikaw pala? Zihao, ikaw pala? Hindi ko alam kung meron ba akong tsansa na samahan ng prinsesa pa uwi ngayong gabi. Mr. Jang, nandito ng boyfriend ko para ihatid ako. Mauna na kami. Bye-bye! Han, tigilan mo nga yan. Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Ikaw ba ang sinasabi ni Han na big boss? Mr. Jang, hindi maganda ang ganyang kakulitan. Lumayas ka. Noong una, ikinulong mo ako sa dressing room, tapos pinausukan ng gas. Ngayon naman, titadyakan mo ako para madapa. Hindi mo ba alam na may CCTV camera sa hotel na ito? Ano? Anong CCTV? Hindi ko lang pinagsasabi mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin. Sabihin mo yan sa pulis. Kuya, bakit ka nagkipagrelasyon sa ganyang babae? Kuya, bakit ka nagkipagrelasyon sa ganyang babae? Zishuan, tumahimik ka. Gusto mong tulungan kanya? Mas matalino siya kaysa sa'yo. Walang CCTV na nakahuli sa kanya. Matagal na siya nagplano. Kapag may nangyaring masama, ikaw ang sisisihin. Ang sadyang pananakit, mas mabigat kaysa sa ubos ng iba. Gusto mong makulong? Mag-isip ka na. Si Jishuan siya nagutos sa akin gawin yon. Sino ka ba? Para sisiraan ako. Mr. Jiang, sa palagay ko, lahat ay malinaw na ngayon. Sa nabigyan mo ko ng katarungan. Siyaw, alis na tayo. Bye-bye. Han, tinadya mong gamitin siya para inisin ako, di ba? Mr. Jiang, si Jishuan nagutos sa akin. Kailangan mo akong iligtas. Dalhin niyo siya palabas. Siya ang may pagkanya! Siya! Totoo yan! Siya talaga! Nanhaw, maniwala ka sa akin. Ipunin mo ang sasabihin mo para sa pulis.
Salamat sa ginawa mo kanina, pero simula ngayon, mas mabuting wag na tayo mag-ugnayan. Han, tungkol sa pamilya Zhao, hindi ko sinadyang itago yun sa'yo. Matagal na akong lumayo sa kanila. Siguro may rason ka, pero ayoko sa mga sinungaling, lalo na kung itinuturing pa kitang pinakamatalik kong kaibigan. Han, huwag mo naman akong iwasan. Matutulungan kita. Ayaw mo kay Jiang Nanhao na makulit sa'yo, di ba? Pwede mo kong gawing panakip butas. Mali ako na ginamit kita. Noon, wala akong ibang magawa, hindi na mauulit. Han. Mr. Jiang, mukhang iniiwasan ka na naman ni Secretary Lu. Yung listahan para sa event, ayusin mo ulit. Naiintindihan ko, isasama mo si Secretary Lu. Ang dami mong alam. Sinusubukan mo pa rin bang iwasan ako? Bitawad mo ko. Nasa opisina tayo. Ano bang gusto mo? Anungin kung nasa opisina tayo, alam ng buong kumpanyang tungkol sa atin. Ano bang meron sa atin? Ikaw lang naman ang gumagawa ng kwento. Ikaw, ganyan mo na ba gustong burahin ang ugnayan natin? Sinasabi ko sa'yo, tayo ay... Anong ginagawa mo? Aminin mo na, gusto mong ganitong mapangahas na relasyon. Kung hindi ako nagpursige, baka buntis ka na ngayon ng 5 anak. Matapos nating matulog, tumakas ka, ang kapal mo. Nakainom lang ako. Wala akong maaalala. Wala talaga. Kahit lasing ka, hindi mo ba kayang kilalanin ang tunay mong nararamdaman? Gusto ko na lang tanggalin yung puso mo. Yung bahay, ayaw mo na rin ba sa bahay na yon? Bibili ka ba talaga ng bahay para sa akin? Pati yung ebidensya laban sa pamilyang Zhao na bumiktima sa tatay mo. Siyempre meron. Ayaw mo rin ba nun? Pero bakit mo sinasabi to ngayon? Sigurado may masama kang balak. Anong masama kong balak? Wala naman ah. Hindi ko sinabi sa'yo dati dahil baka maging padalos-dalos ka. Pero ngayon, kaya na kitang protektahan. Kaya syempre, gusto kong ibigay sa'yo ang gusto mo. Tama, kapag binigay ko na ang lahat na gusto mo, hindi ba dapat ikaw rin? Nasa may bahay at ebidensya, lahat mapag-uusapan. So, Mr. Jiang, ibigay mo muna sa akin ang bahay para makita kung sinseridad mo. Samahan mo muna ako sa event. Sige. Ikaw ang nagsabi ha, pagkatapos ng event, ilipat mo na sa pangalan ko ang bahay. Paano kung hindi ko gagawin? Aalis na ako. Pag-isipan mong mabuti. Nandito ngayon si Zhao Guanghai at President Qian. Sila yung dalawang narinig mong nagsabuatan sa rooftop. Silang nanira sa papa ko? Eh anong hinihintay mo, Mr. Jiang? Tara na! Sinungaling talaga tong taong to. Kesyo baka raw makilala ako ni President Qian kaya pinaghintay ako rito. Pag wala akong nakuha ngayong araw, talagang... Ito ba yung sikat na kabit ng sekretarya? Yung dala ng awang mag-asawa at iniwan ni Jiang Nanhao ang masamang ama? Interesado ka bang makipag-deal sa akin? Anong klaseng deal? Basta mabuntis ka lang ng anak kong si Jiang Nanhao, babayaran ko lahat ng utang ng tatay mo. Pero kapag nanganak ka na, ibigay mo sa amin ang bata. Sa akin na siya. Mr. Jiang, anong ibig mong sabihin? Basta mabayaran lang yung utang na yon, makakalabas na agad ang tatay mo sa kulungan. Mr. Jiang, para sa akin yung sinabi mo ay talagang nakakainsulto. Hindi ko kailanman gagawin kong sundo ng sarili kong anak. Pero si Jiang Nanhao, mahal na mahal ka niya. Bukod sa'yo, wala na siyang ibang babae na magiging malapit sa kanya. Pero huwag kang magmadali. Pag-isipan mo pa. Anong ginagawa mo dito? Tinutulungan kitang ligawan ng magiging asawa mo. Tignan mo naman ang sarili mo ngayon. Hanggang kailan ka pa maghihintay? Kapag nagkadesisyon ka na, lapitan mo ako. Anong sinabi niya sa'yo? Ano man ang sinabi niya? Huwag mong paniwalaan. Sabi niya mahal mo raw ako. Pero dahil sabi mong huwag maniwala, alam ko nang gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko iisipin na totoo yun.
Lanhao! Sumama mo ng mama mo. Ako nang bala sa sarili kong problema. Bakit bang tigas ng ulo mo? Kung susundin ko yung gusto mo, yung babaeng puno ng panlilinglang at kasamaan, Kahit hindi si Zazie Showan, may iba pang mga babae. Ang mahalaga hindi pwedeng silusihan. akala ko malinaw ako magsalita. Naiintindihan mo na dapat. Kung sino man ang gusto ng anak natin, dapat suportahan na lang natin. Bakit kailangan natin pakialaman ang mga desisyon niya? Anong sinasabi mo atin? Kahit gaano mo pa itanggi, sinanhaw pa rin ang anak nating dalawa. Kung palagi tayong magbabangayan ng ganito, makakabuti ba yun kay Nanhaw? Ang lahat ng meron ako, para rin naman sa kanya. President Chang, nandito ka rin pala. Jiang Tianyu, ikaw pa talagang may ganang papunta ng babaeng yan? Ang dahilan kung bakit nawala ang anak natin. Wala ka talagang pinagbago. Nagkakadiri ka. Wan Ying! President Jiang, hinihintay na tayo ni President Zhang. Tayo na. Miss Lin, ang sikat na aktres. Kamusta ka na? Habang wala ka rito, akong isinama ni Tianyu sa pag-alala sa mga ninono. Lahat ng tungkol sa kanya, ako na aasikaso. Natatakot ka na ba, Len Wanying? Dati hindi mo ko kaya. Ganun pa rin ngayon. Hindi ako natatakot sa'yo. Sa totoo lang, hindi ka karapat-dapat na pag-aksayan ko ng salita. Isa kang pa ba itinako ng asawa? Ano ngayon kung mayaman ka? Kahit pa nagkaanak ka kay Jiang Tianyu, hindi ka pa niya pinili. May mukha ka pa bang manaltili rito? Hindi ka nahihiya? May mukha ka pa bang manaltili rito? Hindi ka nahihiya? Anong ginagawa mo? Ang baho ng bibig mo. Kailangan mo na mag-toothbrush. Bakit siya nandito? Alam mo ba kung sino ako? Alam ko. Ikaw yung alala ni President Jiang na tagahugas ng paa. Sino ang tinatawag mong tagahugas ng paa? Tama naman ako Sabi mo sinamahan mo siyang mag-alala sa ninono, pero hindi ka naman pinakasalan. Ano ka pa? Kundi isang alipin na di pwedeng ipagmalaki. Ako lang tanging babae sa buhay niya. Ganun ba? Siguro nga ang mga tagahugas ng paa ay masyado pang mataas kesa sa'yo. Tuminggi ka! Yan ang napapala na may maangang na bibig. Yan ang kapalit ng pang-aagaw ng asawa ng iba. Pati kay Jiang Nanhao na pinahirapan mo na ilang taon. Hindi kita palalapasin! Subukan mo! Itong lipstick mo. Ang tapang mo kanina, bakit ngayon tahimik ka? Bakit sa kanya, tiklop ka agad? Bakit mo ko tinulungan? Alam mo namang ayoko sa'yo. Wala yon, hindi ko lang talaga matanggap yung mga kabalbalan niyang ginawa niya noon. Pinahamak niya si Jiang Nanhao. Pinagtiisan niya ang lahat. Wan Ying! Nasugatan ka! Jiang Tianyu, bakit palaging huli ka sa lahat? Wan Ying, maniwala ka sa akin. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Ang nangyari noon, ipapaliwanag ko sa iyo lahat. Han, ayos ka lang ba? Tama na. Ako na mag-iimbestiga. Tungkol naman sa titulo ng bahay. President Jiang, natutuparin mong salita mo. Huwag ka na magpasalamat. Tignan mo nga to. Ang garanti naman ni Zazie Showan sa'yo. Isang bahay na nagkakahalaga ng 50 million yuan. Bibilin ko ng doble ng presyo. Anong dapat niyang pagdudahan? Kayong dalawa. Aminado ako, nilapitan ko si Zhao Zishuan dahil may kailangan ako. Pero hindi katulad ng iniisip mo. Han, mahal kita. Gusto ko lang na ikaw ay maging aking ginang Jiang. Pero Jiang Nanhao, napakahusay mong magsinungaling. Hindi na ako makapaniwala muli. Paano naman ang Zhao family? Nasaan ang ebidensya na sila ang nanira sa papa ko? Gusto mo makuhang lahat ng wala ka namang binibigay? Ganyan ba dapat?
Basta magdalang tao ka lang sa anak ni Jiang Nanhao, ang utang ng ama mo. Ako ang magbabayad ng lahat. Anak lang naman ang kailangan. Isang hakbang, dalawang resulta. Pwede mo pang itaguyod ang anak kahit wala ng ama. Jiang Nanhao! Ano? Galit na ako. Jiang Nanhao! Ano yun? Magkaanak na tayo. Anong sabi mo? Sabi ko, magkaanak na tayo. Totoo ba yan? Totoo. Nahanap ko na yung impormasyon ng panahon na yun. Ang proyekto ng papa mo, may middleman ang pangalan ay Kenley. Pero nang mangyari ang insidente sa ama mo, ngayon ko lang nahanap kung nasaan siya. Ay salamat, may progreso na rin sa wakas. Nagmamadali siyang umalis. Saan kaya siya pupunta? Umupo ka! Ako yung inirekomenda ni Linlin. Simula nang bumagsak ang Lu family, nawasak din ang buong project team namin. Naghanap kami ng trabaho pero palaging bigo. Kaya alam naming may gusto na palisin kami sa Jiangsheng. Ang Zhao family ba yan? Dapat mukhang natural ka lang. Kung hindi, halatang halata. Galing sa Qian Corporation ang pera. Pero hindi dumaan sa opisyal na record. Isang batang walang muwang ang lakas ng loob makipagsabayan sa akin. Mamaya, palisin niyo siya. Sa bibig mo, sinasabing bagsak ka na, pero nakasuot ng relo ng 1,000 at nakakustumid na suit. Kung hindi dumaan sa opisyal na account ng pera, edi sa ibang pangalan pinadaan. E-check mo yung mga special expenses ng Qian Group nung panahon ngayon. Maaasikasuhin pa ako, mauna na ako. Hulihin siya. Opo. Pa, palayain mo na siya. Pa, bagsak na ang pamilya Lu. Hindi na siya magiging banta sa'yo. Nag-agawan kayo ng kapatid mong lalaki. Ikaw pang nagtatanggol. Anak pa ba kita? Gusto mo ba siya? Hulihin siya. Huwag lang saktan. Ikulong niyo siya mamaya. Sa ganon, makakasama mo na siya solo. Han! Tumakbo ka! Tabi dyan! Pa! Tabi! Miss Lu, patawad. Ginagawa ko lang ito para mabuhay. Pa rin sila. Paano ko nagkaroon ng anak na walang silbing tulad mo? Kahit si Jiang Nanhao, hindi mo siya matatapatan. Pinamamahala ko sa iyong kumpanya. Pero gusto mo lang maging walang kwentang pintor. Pati yung babaeng gusto mo, hindi mo makuha. Ang babae niyan ay mapanganib pag nanatili siya. Kung gusto niya makasama si Jiang Nanhao, edi wala na tayong magawa. Kailangan ko silang parehong alisin. Pa, wag. Kung ganon, patunayan mo na hindi ikaw ang inutil kong anak. Kung hindi, ang makukuha mo lang ay bangkay ng mahal mo. Gising ka na. Ano to? Love token to ng misis ko. Regalo niya to sa akin. May asawa ka na pala? Pabayad ng asawa mo ang mag-alaga? Ang asawa ko naman talaga ang nag-aalaga sa akin itong mga araw. Ang ganda mo talaga. Ikaw lang pwedeng maging asawa ko. Honey. Ang ganda mo talaga. Ikaw lang pwedeng maging asawa ko. Honey. Responsibilidad ng mama ang alaga ng anak. Okay. Magpakabait ka, tawagin mo akong mama. Tigilan mo ako. Jiang Nanhao, ganito na ang sitwasyon. Niloloko mo pa rin ako. Hayop ka talaga. Nagbibiro lang ako. Seryoso na tayo ngayon. Si Zhao Guanghui, kilala sa pagiging malupit. Hindi sapat ang pagiging impulsive mo.
Si Zhao Guanghui ang nagsabotay kay Papa. Walang duda. Nakakahanap ako ng ebidensya. Pero... Okay lang. Huwag kang mag-alala. Mahalaga sa akin ang buhay ko. Pero hindi ko tatalikuran paghahanap ng ebidensya. Han, bakit hindi mo ako kayang paniwalaan kahit minsan? Pag gumaling na ako, agad kitang ipagkakasama sa uncle mo. Siyang Nanhao, ano pang silbi ng mga sinasabi mo ngayon? Bakit hindi mo pa nagawa noon? Aray ko, ang sakit ng ulo ko. Masakit ang ulo mo? Oo, ganito na nga ako, may sakit na inaasar mo pa rin ako. Mukhang mali ang timing ko Nakakaistorbo yata ako. Uncle Jiang. Mr. Jiang, kukuha lang ako ng tubig. Ngayon ko lang talaga naiintindihan kung bakit nitong mga taon lagi kang iniiwasan ni mama at hindi ka talaga mapatawad. Wala ka talagang pakiramdam sa sitwasyon. Ano bang alam mo? Ang tawag dyan ay romantic tension. Romantic tension pala? Sige, bukas, papayuhan ko si mama na mag-blind date. Ikaw... Blind date? Miss Lu, hinihintay mo ba ako? Handa ka na bang sagutin ako? Uncle Jiang, imbis na pang isipin mo, baka dapat asikasin mo muna ex-wife mo at ang anak mo. Gusto ko talaga makuha si Wan Ying uli. Yung anak, wala akong pakialam. Paano kung sabihin kong may paraan ako para matulungan kang makuha si Wan Ying? Pero kailangan mo akong tulungan din. Sige, sabihin mo. Iha, sabi mo sa party na to, ilalabas ang kasamaan ni Zhao Guanghui. Bigyan lang natin siya ng pagkakataong mabulok ang kasalanan. Nagpalabas ako ng promosyon kay Zhao Guanghui. Pagkatapos ng party ito, ipapahay ko na sa lahat ang totoo sa pagkabangkarote ng pamilya Lu noon. Ginagawa mong pahirapan ang sarili mo. Sobrang delikado niyan. Hindi mo ba gusto malaman ko anong papel ang ginampanan ng sekretarya mong si Su Hui? Sa buong pangyayari ngayon? Anong papel niya na mabangkarote ang pamilya Lu? Nadamay ka rin. Hinala ko siya ng takso sa'yo. Sa mga taong ito, nagpanggap ka lang na humaling sa kanya para balang araw, mahuli mong baho niya at maipaliwanag sa tita ko, di ba? Sige, manatili ka ngayon sa tabi ko hanggat maaari. Magpapadala ko ng proteksyon. Hindi mo na kailangang alalahanin ng babae ko. Pero ang likod ng bahay mo, mukhang nasusunog na. Ha? Han, yung balitang may sikreto sa pagbabagsak ng pamilya Lu, ikaw bang nagpalabas nun? Kung ayaw mong sabihin sa akin ng totoo, gagawa ko ng sarili kong paraan para makamit ang layunin ko. Si Zhao Guanghui, nakita mo naman sa bar nung araw na yon. Bakit mo inilagay ang sarili mo sa ganong panganib? Jiang Nanhao, huwag mong isipin ang pagtatago sa akin sa likod ang pinakamabuting protection. Ang apelyido ko ay Lu. Kailangan ko alamin ang totoo at iligtas ang papa ko. Anong plano mo ngayon? Hindi ngayon mahalaga kung anong gagawin ko, kundi kung paano sila mag-react. Si Lucia na yan. Teka lang, ilang beses na kitang pinagsabihan. Sa lahat ng bagay, dapat marunong kang magtimpi. Pa, ngayon hindi na ako pinapansin ni Nanhao. Maging si tita, malamig din ang pagkikitungo sa akin. Kung mapapatuloy ito, hindi niya ko papakasalan. Ayaw kang pakasalan ni Jiang Nanhao dahil kay Lucy Han. Pinaghandaan ko siya ng mabigat na regalo para hindi niya matakot o gambalahin ang pamilyang Zhao natin. At hindi na rin siya magiging sagabal sa pagitan ninyo ni Jiang Nanhao. Makinig ka sa akin, hindi ka magkakamali. Nang babangkarote ang Lu noon, ibinenta lahat ng shares at napunta lahat sa kamay ni Zhao Guanghui. Ngayong gabi, sa ball na ito, tsak nakikilos siya. Hinihintay lang talaga natin siyang kumilos para may focus nating atensyon ng lahat sa kanya. Nanhao, hindi mo ba ko pahihintulutang sumaya kasama mo? Wala akong pakialam.
Nanhaw, alam kong iniimbestigahan mong papa ko para kay Lucian. Ayaw mo rin naman sa harap ng maraming tao na sabihin kong lahat. Ayaw mo mapahiya tayong lahat, diba? Tara na. Ayusin mo yan. Ganun lang ba kadaling ipamigay ang asawa mo? Sana'y masaya kayong dalawa. Huli ka! Sa ngalalang buwan, pupuksain kita! Gusto mo akong patulugin? Sabihin mo nga kung anong balak mong gawin pag nawala na po ng malay. Sige. Nasaan ang room key? Ibigay mo sa akin. Mr. Zhao, naihatid na siya sa room. Zihao, puntahan mo na yung kwarto at kunin mo yung bagay para kay Chairman Chen. Sige po. Zhao Ziao, pinapapunta ka ng papa mo? Pasensya na, kahit anong pambalak ng papa ko na gawin sa'yo. Wala akong ganong intensyon. Mali. Kahit nautos pa ng papa mo na pumunta ka rito, hindi mo pa na kung kayang saktan. Maliban na lang kung magkakalis muna tayo rito. Nakalak ang pinto. Parehong estilo sa pangalawang beses. Tunay ngang mag-ama kayo. Pareho kayo ng galaw. Huwag kang magalala, hindi kita pababayaan. Babaklasin ko ang pinto ngayon din. Ayos ka lang ba? Ziao, hindi magandang pakiramdam ko. Nanhaw, hindi ba ako mas maganda kay Lucian? Mabibigay ko lahat ng gusto mo, kasamang pamilya Zhao. Hindi ka maikukumpara sa kanya. Hindi ka karapat-dapat. Sige. Tingnan na lang natin. Sige nga. Eh nako, masama to. May sunog sa room 705 ng hotel natin. May usok nga eh. May tao pa sa loob. 705? Parang doon nagpapahinga ang kuya ko. Tingnan natin agad. Pa, may nangyari sa guest room. Nasaan sila? Nasaan sila? Sino ba naman ang gustong may masamang mangyari sa sariling anak at sa kuya niya? Kanino nga ba talaga ang kwartong ito dapat? Pa, Zishuan, bakit kayo nandito? Bakit ikaw nandito? Nasaan si Lucian? Nasaan si Lucian? Ah, ganun pala. Si Miss Zhao pala ang nagdala sa atin dito para panoorin ang palabas na ito. Wanying, ito ba ang babaeng gusto mong pagkasalan ni Nanhao? Mr. Zhao, sa palagay ko, ang kasal ni Nanhaw ay dapat siya mismo magdesisyon. Tita Ye, Hello? Ano raw? Nahack ang international network ng kumpanya? Han, ano nangyari sa'yo? si Linlin, nakuha na natin nga ebidensya sinisira ng Zhao ang Lu family. May kasama si Zhao Guanghui sa Jiang Group. Isa sa mga tao ni Uncle Jiang mismo. Nag-alala ako para kay Linlin. Walang mangyayaring masama kay Linlin. Nandyan pa si Dongze. Pero ikaw, paano ka nakatakas? Iniisip kong makatakas para sa'yo. Masama to at Chanyer. Tungkol sa problema ng Zoom Group, nagsimula ng investigation sa kumpanya. Pero mali na naman nakita ni Linlin. Nanhaw, bakit kayo magkasama?
ang mga ebidensya na hawak ko. At ang nakita ni Linlin ay sapat na para mapanagot si Zhao Guanghui sa batas. Miss Su, pakiusap, sumama kayo sa amin para sa investigasyon. Ha? Nagkakamali kayo, di ba? May nakarating sa amin na ulat na may problema sa accounting ng Jiang Group at konektaro ka daw, Miss Su. Kaya kailangan mo kaming samahan. Bakit si Su Huilin ang iniimbestigahan? Inikurado ko na yon. Na si Jiang Tenyo pagbibintangan. Sekretarya lang ako ni President Jiang. Ang problema ng kumpanya, anong kinalaman ko roon? Sa impormasyong meron kami ngayon, walang kinalaman si President Jiang sa isyong ito. Tianyu, isa lang itong malaking hindi pagkakaintindihan. Nagkamali sila ng tao. Ginamit ni Zhao Guanghui si Su Huilin para ilaglag ako. Gamitin lang ang plano laban sa kanya. Diretsong tanggalin ko lang si Su Huilin. Kung wala ka talagang ginawa, edi wala kang dapat ikatakot. Tianyu, Sige. Mabuti. Ayos diversion tactic pala to. So ito talaga ang palabas ngayon. Para sa akin pala ito. Hindi kita matatalo sa kapilyuhan. Para lang mailigtas ang sarili. Tinapon mo na lang si Su Huilin, ha? Wan Ying, alis na tayo. Tama na tong larong to. bakit kayo magkasama? Anong ginagawa niyo, ha? Sagot! Itong sampal ay galing sa kuya mo. Itong isa para sa sarili ko. Sa Zishuan, ikaw ang may gawa ng kapahamakan mo. May karma ka rin. Uy, si papa mo nangongorner. Parang pamilyar ang eksena. Hindi pang bata yan. Huwag mong tignan. Ano bang meron dyan, ha? Si Mama at si Papa, ang problema nila nasa loob ni Mama. Hindi yan mariresolba basta't usapan lang. Tama. Hindi lahat ng problema madaling lutasin. Parang hindi lahat ng tao madaling mapatawad. Tama ba ako, Mr. Jiang? Oo, tama lahat ng sinabi mo. Ma, ano bang maitutulong ko sa'yo? Dalhin mo si Miss Love sa bahay para kumain. Ha? Nandun rin si papa mo. Bakit? Sabi ni Mama, dalhin kita sa bahay para kumain ng hapunan. Tara. Ayoko. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman kakainin ni Mama. Hindi naman ako kayang kabayad para kumain sa isang misa kasama niya. Paano kung doblehin ko ang sahod mo? Ikaw nang sabi niya na? Balik ka muna dito. Bakit? Maganda kang tingnan ng ganito. Hello po, Tito. Nandito na kayo. Sige na, umupo na kayo. Sige po. Dito ka sa tabi ko. Miss Lu, magkano bang binayad ng anak ko para madala ka dito? Magbabayad ako ng doble. Halika dito kay Tito. Kausapin mo naman ako. Mr. Jiang, hindi ka matatahimik habang kumakain? Hello po, Tita. Gawa ito ng mama ko. Ang paborito mong apple pie. Kumain ka na. Kung di mo sinabi na apple pie yan, akala ko gulaman. Itong taong to, parang familiar Tita, huwag niyo pong inumin yan. Su Huilin? Zhang Jiangyu, haba ako iniimbestigahan? Ikaw, napafamiliar yun yan dito? Anong karapatan mo? Su Huilin, mag-usap tayo na maayos. Huwag mo siyang sagtan. Bitawan mo muna yung kutsilyo. Ilang taon na, buong puso ko binigay sa'yo. Pero para sa babaeng ito, kinalimutan mo ng matagal natin pinagsamahan? Gusto mo ba pakulong ako? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mulat sa simula, si Wan Ying lang ang mahal ko. Nang siya'y magkasakit, ako nag-alaga. Nanganak ka lang ng anak niya. Wala ka ng ibang ginawa. Anong karapatan mahalin kanya ng buo? Sa lahat ng taon na to,
Lahat ng krisis ng kumpanya ni Chanyo, ikaw ang may gawa. Pati ang mga hindi pagkakaintindihan namin ni Chanyo. Ikaw pala may pakana. Eh ano naman? Ilagyan ko siya ng gamot. Nagkunwari magkasama kami sa isang kama. At naniniwala ka naman agad? Kasalanan mo yun. At ang pinakasama sa lahat, may anak pa kayo. Habang buhay na lang siyang malayo sa akin, pero buhay pang batang yan. Kaya naghanap ako ng tao para itapon siya. Kaya pala, ikaw ang nagpalis na anak namin noon. Akala ko, pag nawalang batang yon, matatapos na rin relasyon ninyo, tuloy rin masisira. Pero hindi kanya kailangan iniwan. Kung alam ko lang, saan tinapon mo siya sa bundok para mamatay na siya? Si Zhao ang huwag nagpiyansa sa'yo, hindi ba? Ginamit ka lang niya para pumatay. Kapag napatunayan kang pumatay, hindi ka na makakalaya! Suwilin, bitawan mo lang siya. Huwag mo siyang saktan. Palalampisin ko lahat ang ginawa mo sa kumpanya. Tutulungan kitang mapagaan ang sintensya mo. Ano mo pinagkaiba ng 5 taon sa 10? Sinira mong buhay ko. Sisirain kong pinakamahal mong tao. Magdusa ka habang buhay. Nandiyan na sila. Wanyeng, okay ka na. Ligtas ka na. So hindi pala ako nakawala kay Nanhaw. Ikaw palang dahilan kung bakit nagagawa lahat. E di sabay-sabay na lang tayong mamatay. Ikaw palang dahilan kung bakit nagagawa lahat. E di sabay-sabay na lang tayong mamatay. Tabi! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi na kailangan. Mas mabuti pa rin na magpa-check up. May sugat ka. Sige. Samahan mo na lang ako sa ospital. Ang pasyente, medyo malubha ang pinsala niya. Sa nalalabing 3 buwan, kailangan maalagaan siya na mabuti. Salamat po, Doktor. Doctor, posible kayong may nabangan siyang sensitibong parte? Ay nako, Lucian. Nabali lang naman ang binti ko. Oo nga. Pero sino bang alam kung aling binti? Alisin mo yung kalaswaan sa utak mo. Parang basura lang yan eh. Kaya hanggang ngayon sekretary ka pa rin eh. Ako nga pala magpo-promote sa'yo kahit wala ka sa criteria. Jiang Nanhao, mula nang makilala mo ako, palagi ka na lang nasasaktan. Hindi mo ba naramdamang malas ka? Paano naman ako mamalasin? Ang makilala ka, yan ang pinakamahalagang biyaya sa buhay ko. Alam ko na nga eh. Si Boss Jiang, marunong tumana ng utang na loob at may malasakit pa. Dito kasi may mga professional na nurse kaya sila nang bahala sa'yo. Aalis na ako. Hoy, bumalik ka dito. Wala sa kanilang kasing alam mo sa gusto ko. Usual deal. Triple ang sweldo mo. Sige na. Pero hindi ako ba ng klaseng tao? Hindi ko ipagpalit ang dignidad ko para lang sa dagdag na sahod. Ang rate ng caregiver ay $800 araw-araw. Triple ang offer niya, $2,400. Tapos 3 buwan kong aasikasuhin lahat. Ano, bitin ka pa ba ron? Kung kulang pa, pwede ka naman mag-apply bilang asawa ko. Baka naman hindi ka na talaga okay. Kaya gusto mo akong pumalit. Kung nag-aalala ka, pwede mo kong i-check mamaya. Ka? Kung kulang pa, pwede ka naman mag-apply bilang asawa ko. Ayoko na. Puro matatamis na kasinungalingan. Jiang Nanhao, nang huli akong umibig,
ibinigay ko na ang lahat. Ngayon, wala na akong lakas na loob na sumugal muli. Naitago mo na ba ang wheelchair ko? Gagamitin ko ulit bukas. Naitago na po. Pero Mr. Jiang, si Secretary Lu, hindi pumapayag sa kahit anong panloloko. Magagalit yon. Dami mong alam. Ito ang pinaka-epektibong paraan. Tinutulungan ko lang siya na makita ang tunay niyang nararamdaman. Bakit? Tingnan mo. Mr. Jiang, ang binti mo. Ang bilis ng paggaling mo. Han, tara na. Tama nga. Kahapon naka-wheelchair pa si Mr. Jiang. Ngayon nakakalakad na. Grabe, nilaro sa medisina. Han, alam ko. Ang nasa isip mo ngayon ay paglaya ni Uncle Lu. Ayaw mong pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig. Pero paano kung sasabihin kong may paraan ako para mapalabas si Uncle Lu? Ibig sabihin, si Uncle Lu talaga kayong dahilan ng pagkakakulong niya. At ngayon, ginagamit mo pa yan para makuha ang puso ni Han. Ayos ka rin, ang galing mong magplano. Mas magaling ka pa sa akin. Ginamit mo ang damdamin ng iba. Niloko mo pa si Han. Anong sabi mo? Ay nako, tama na. Dalawang lalaki pa naman kayo. Bakit nagtatalo? Han, tara na. Han, ihahatid na kita pa uwi. Hindi na kailangan. Malaki na naitulong mo sa akin. Alam ko naman, si Zhao Guohui ay si Zhao Guohui. Bilang kaibigan lang ang turing ko sa'yo. At di pa rin nagbago yun. Naiintindihan ko. Han. Ngayong magaling na si Mr. Jiang, wala na akong rason para manatiling caregiver. Walang kwentang bagay. Han, bumalik ka. Ay, aray. Mr. Jiang, ang mga dokumento ninyo. Han. Sa opisina, sana marunong ka rin sa limitasyon. Hindi naman tayo ganun ka-close. Mukhang talagang galit na siya ngayon. Kailangan ko mag-isip ng paraan para mapalambot siya. Sino nagpadala nito? Ibinalik ni Miss Long regalo mo. Oo nga eh. Dati paborito niya lahat ng yan. Bakit kaya ngayon? Dati paborito ka rin niya, di ba? Mr. Jiang, baka hindi niyo alam kung ano talaga ang pinaka-importante kay Secretary Lu ngayon at kung ano ang gusto niya. Ako? Pera? Tama, pero hindi rin. Si Secretary Lu, bakit siya gapit sa pera? Alam niyo naman ang dahilan, di ba? At saka, nasa kamay niyo rin ang susi para maresolba ito. Alam ko na. Si Uncle Lu. Tama, ang biyanan niyo mismo. Wala talagang masakyan dito. Paano yan kung walang sumundo kay Papa? Bilisan mo, sakay na. Bilis! Huwag kang mag-alala, hindi ka mahuhuli. Noong nahuli si Su Huiling, sabi ni Papa, mga isang buwan pa bago siya makalabas. Bakit napakaaga? Uncle Lu! Sino ka ba? Uncle Lu, ako po ang humihingi ng tawad para sa ginawa ng papa ko. Alam ko, napakalupit ng ginawa niya. Hindi ko man masabi ng buo ang buong katotohanan. Pero darating ang araw na siya mismo ang hihingi ng tawad sa inyo. Anak ka ni Zhao Guanghui? Opo. Pero
Hindi ako sangayon sa mga ginawa niya. Sa lahat ng sakit na idunulot niya kay Hanhan, gagawin ko ang lahat para maitubos ito. Narinig ko ang tungkol sa'yo. Kahit hindi ka pa-graduate, namuhay ka na mag-isa. Iba kasama mo. Papa! Hanhan! Hangal na bata. Matanda ka na. Umiiyak ka pa rin. Kasama mo si Jiang Nanhao dumating. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag ka na makipag-ugnayan sa kanya? Ano? Huwag muna nating pag-usapan yan. Si Hao, ikaw bang tumawag para mag-ayos? Nung tinanong ko, sabi mo isang buwan pa bago makaraya si Papa. Hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Uwi muna ako. Talagang sinadya namin ni Hanhan na sunduin si Uncle Lu. Anong ginagawa mo dito? Zihao, samahan mo na lang kaming umuwi. Mr. Jiang, hindi ba kasama niyo si Miss Lu para sunduin ang papa niya? Handa na ang welcome dinner. Si Zhao Zihao talaga. Inagaw niya ang aking kredito. Pero kung gusto niyo agawin, sige. Uncle Lu, umupo na po kayo. Zihao, ikaw rin. Pwede bang dagdagan pa ng isa? Jiang Nanhao, Matagal ko na po kayong naririnig, Mr. Lu. Ngayon, si Mr. Jiang at si Secretary Lu ay parang nakakita ng liwanag. Bakit ba natin pinag-uusapan ito? Si Hanhan at si Uncle Lu ay napakabuti sa akin noon pa man. Gumaganti lang ako ng kabutihan. Si Mr. Jiang ay negosyante. Laging pinapalitan ng interes ang usapan. Ngayon ay wala na akong kahit ano, maliban sa aking pinakamamahal na anak. Kung sino man ang tatangka, hindi dapat pinapaibig. Huwag mo akong sisihin kung isusugol ka ang buong buhay kong ito. Hindi ko siya palalagpasin. Jiang Nanhao, bakit hindi mo sinabi sa akin na nitong mga taon na ito, ikaw nag-aalaga sa papa ko? Nung may nangyari kay Uncle Lu noon, ginawa ko ng lahat ng makakaya ko. Pero si Zhao Guanghui na yon, masyado siya makapangyarihan. Kaya magagawa ko lang ilumayo sa'yo ng pinakamasamang paraan para maprotektahan ka. Dumaan ang pinakadilim mong mga araw nung wala ako. Ang lalaking yan, puro matatamis na salita lang at pambobola. Zihao, halika. Tagay tayo. Madalas kang ikwento ni Hanhan sa akin. Habang wala ko nito mga taon, salamat sa pag-aalaga sa kanya. Uncle Lu, huwag niyo pong sabihin yan. Ang tagay na ito, para sa inyo. Uncle Lu, totoo bang madalas akong ikwento ni Hanhan? Magsisiyar lang muna ako. Ako din, magsisiyar din ako. Pupunta ka rin sa banyo? Gusto mo bang samahan kita? Ang tapang na amoy ng alak mo. Gaano karaming nainom mo? Pupunta lang ako sa banyo. Dahan-dahan lang. Alagaan mo siya, ha? Pa, bakit ang dami mong pinainom? Siya mismo ang uminom noon. Hindi ko siya mapipigilan. Kuya, masakit to ba? Bakit mo sinama ang isang ex-convict dito? Zishuan, anong pinagsasabi mo? Lucihan, ang kapal na mukha mo. Matapos mo akitin si Jiang Nanhao, pati ang kuya ko, tinutukso mo. Hindi nga talaga nalalayasan ng isang bilanggo. Walang hiya ka talaga. Ikaw? Pa, masyadong maingay nito. Lumipat na lang tayo ng lugar. Iha, dapat alam mo ang hangganan mo. Sino ka ba? Isa ka lang dating bilanggo. Wala kang karapat na pagsabihan ako. Kakalabas mo lang ba ng kulungan? Amoy na amoy pa rin ang baho mo. Tumahimik ka nga! Sinampan mo ako? Kuya, may problema ka ba? Pinagtatanggol mo pa ang ibang tao na sinamtan ako? Ako ang tunay mong kapatid! Tama na nga yan! Security! Miss Zhao, anong nangyari? Anong klaseng hotel ito? Napakasosyal pa naman. Bakit kayo napapasok ng kriminal dito? Palabasin niyo sila! Huwag niyong subukan! Hindi ka na miyembro ng pamilya Zhao. Ang hotel na ito ay pag-aari ng pamilya Zhao. Ibig sabihin, akin ito. Ako masusunod dito. Palabasin niyo sila. Kung hindi niyo papalabasin,
Tumanggal na kayo. Sino nagsabi na sa hotel na ito, ikaw ang may kontrol? Sino nagsabi na sa hotel na ito, ikaw ang may kontrol? 10 minuto lang ang nakalipas, binili ni President Jiang ang hotel na ito. Miss Zhao, ang hotel na ito hindi nakabilang sa Zhao Group Hotels. Miss Zhao, akala mo siguro ikaw pa rin ang makapangyarihan. Pero malapit mo nang maranasan kung paano bumagsak ang isang reyna. Nanhaw, ibig mong sabihin, Miss Zhao, mas mabuti pang umuwi ka muna at tignan ang kalagayan ng ama mo. Himbukin mo siyang sumuko at magsisi na maaga. Ang kasalanan yan, hindi mababayaran kahit sa loob ng 18 henerasyon. sino ka ba? Anong karapatan mo magsalita ng ganyan sa akin? Sige, patawad kung hindi kita agad nakilala. Nasaktan pa kita pati ang ginang. President Jiang, papalayasin ko na agad ang mga istorbo dito para sa inyo. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Sino ka ba? Nanhaw, Uncle Lu, noong panahon ngayon, ang hotel na ito ay nakuha ng Zhao Group sa pamamagitan ng pag-agaw ng ari-arian ng Lu Group. Iyan ang pinagmulan nito. Ngayon, ibabalik ko na ito sa inyo. At isa pa, totoo ang nararamdaman ko kay Hanhan. At isa pa, totoo ang nararamdaman ko kay Hanhan. Halika dito. Hindi ko may tatanggi na mas mahusay kang negosyante kaysa sa iyong ama. Pero tandaan mo ito. Ang hotel na ito ay iyon na. Wala na akong kinalaman dito. Ngayong wala na. Kahit kailanman, wala na talaga. Uncle Lu, galit ka pa rin ba sa akin dahil sa nangyari noon? Wala kang ibang pagpipilian. Nagpapasalamat ako sa tulong mo sa amin itong mga nakaraang taon. Pero gusto kong sabihin sa'yo, kaya kong tiisin kahit anong maraming gawin sa negosyo. Pero hindi ko kayang tiisin ang sino mang nagpapalungkot sa anak ko. Papa. Simula nang ipinanganak si Hanhan, ibinigay ko sa kanya ang lahat. Isa siyang rosas na inalagaan ko ng buong puso. At siya ang pinakamagandang bagay sa buhay ko. Hindi siya isa sa mga pagpipilian lang. Uncle Lu, pasensya na. Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad. Siya ang dapat mong hinga ng tawad. Si Hanhan ay isang mabuting bata. Baka pinatawad ka na niya sa puso niya. Pero gusto kong malaman mo, hindi ko kayo pahihintulutang magsama. Kahit kailanman. Papa. Hanhan! Pa, kahit inupahan ko lang ang bahay na ito, nakapag-ipon na ako. Hinintay ko lang talagang paglabas mo. Palilipatin na kita sa mas malaki. Huwag ka mag-abala. Gusto lang kitang makausap sandali. Pa! Sa wakas, nagkalaya ka na. Magiging maayos ng lahat mo na ngayon. Oo, magiging maayos. Hanhan, pangako mo sa akin, bukas mag-resign ka na sa Jiang Group. Ha? Han, talagang aalis ka na? Inaapi ka naman ba ni President Jiang? Kung nangahas siya, babasagin kong bungo niya. Ganyan magsalita ang tunay na asawa ng boss. Pero Han, pwede bang huwag ka munang umalis? Natataranta talaga kami sa boss nating pabago-bagong ugali, isang sirang ulo matandang aso. Isang sirang ulang loner. Kailangan ko munang samahan ng papa ko yung mga bagay sa hinaharap sa kanala nating pag-usapan. Galingan niyo sa trabaho at sana yumaman kayo agad. Ipa-fire niyo na siya. Paalam. President Jiang, ginawa ko na ang lahat. Siraulong loner daw ako. Ayos lang. Wala ka nang matatanggap na year-end bonus. Huwag naman, President Jiang. Umalis na talaga si Yanhan ngayon. President Jiang, paano mo siya babawiin? Magsisigawan ng distraction at gagawa ng lihim na galaw. $10 and 35 minutes and 46 seconds mula nung huli kitang nakita. Miss na kita. Hanhan, sino yan? Taga-ayos ng ilaw. Tara na, tara na. Sira kasing ilaw ko. Taga-ayos lang talaga. Bilisan mo. Tara na, tara na. Taga-ayos ng ilaw? Ang aga namang dumating. Hanhan, tignan mo. Parang ganito rin nung pinilit mo kung mag-tutor sa'yo noon. Dapat yata purihin kita. Hayal ka pa rin hanggang ngayon. Ang aking munting prinsesa. Ang tamis. Tanungin mo nga yung senior mo kung gusto niya bang kumain ng prutas. Dumating na si Papa. Matagal na akong kumakain ng matamis.
Han, naayos na bang ilaw? Malapit na, kunting ayos na lang. Ganyan mo kinukumbinsa si Papa? Siguradong makukumbinsi ko siya. Jiang Nanhao, para kay Lucihan, isinantabi mo ng dignidad mo, isang CEO, umakit pa ng bintana, at gusto pang kumbinsi ng papa niya. Bitawan mo ako! Sanzi Xiongwan, labag yan sa batas! Sa Jiangsheng, ako ang batas. Yung kung nagsabi ng ganyan, nagkakulong pa rin hanggang ngayon. Parang may kakaiba. Bakit kaya nasa labas siya ng syudad sa ganitong oras? Lucihan, wala kang aasang sasagip sa'yo. Walang tao dito. Kahit ang mga Diyos, di kang maliligtas. Tapusin na natin. Mizaw! Takutin lang natin siya. Sapat na yun. Pag may namatay, ibang usapan na yan. Pwede tayong maparusahan ng kamatayan. Nagbayad ako para nandito kayo. Hindi para turuan ako. Hindi kami pumapatay ng tao. Ako na lang ang gagawa. Wag! Lucihan, kapag nawala ka na, makikita out ako ni Nanhao. Babalik kami sa dati. Alam mo ba, magpapakasal kami. Hindi. Zazi Xiongwan, kapag pinatay mo ako, mananagot ka. Para sa lalaking hindi ka mahal, sulit ba? Lucihan, walang makakahanap sa'yo. Akala nila nawawala ka lang. Pag naging kalansay ka na lang, hindi pa rin nila malalaman. Mamamatay ka na! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Nanhao! Nanhao! Han. Pasensya na. Nalate ako. Paano mo ako nahanap? Kahit saan ka magpunta, matatagpuan pa rin kita. Zhao Zishuan, pananagutan mong ginawa mo. Nanhao, kapag nawala siya, magkikita muna ulit ako. Babalik ang dati. Tinanong ako ni Andy, kailan daw tayo ikakasal? Samahan mo akong pumili ng wedding dress. Pwede ba? Tumawag na ako ng pulis. Kidnapping at attempted murder. Baka makukulong ka ng 10 taon yan. May ebidensya ka ba? Ebidensya? Akala mo ba wala ako? Lahat ng ginawa mo kanina at lahat ng sinabi mo, na-record ko lahat. Dalhin niyo siya. Nanhao! Nanhao! Bitawan niyo ako! Mr. Zhao, masamang balita. Ang anak ninyong babae, dahil sa tangkang pagpatay, naaresto siya. Mr. Zhao! Masama pa! Bumagsak ang todo ng stock ng kumpanya! Lumayas kayo! Lumayas kayo! Imposible to. Paano ang Zhao Group ay mauuwi sa ganito? Sagutin mo ang telepono! Sagutin mo! Sagutin mo! Dati, sobrang sipag nilang sumipsip. Ngayong may gulo, mas mabilis pa sa kuneho kung tumakbo. Pa, sa huli, uusisain ka rin ng prosecution office. Mas mabuti pang sumuko ka na. Baka mabawasan ang parusa mo. Pa, sumuko ka na. Walang iya kang bata ka. Pinapasurrender mo ako? Hindi mo ba ako nakikilala? Isa itong sabuatan nila. Gusto nila akong pilitin. Pa, binenta ko na lahat ng stocks ko. Wala na akong hawak. Ang pamilya Zhao, kung bakit tayo napunta sa ganito. Kasalanan mo ang lahat! Kalokohan! Traidor kang anak ng demonyo! Lumayas ka! Umalis ka! Umalis ka! Ang langit ng Jiangsheng, ang Jiangsheng ay mananatili sa ilalim ng kapangyarihan ko! Hindi ako kailanman susuko!
Han-Han, Papa, ang stops ng Zhao, talong araw na sunod-sunod ang pagbagsak, malapit ng mabangkarote. Bakit parang kalmado pa rin si Zhao Guanghui? si Zhao Guanghui ay napakalalim mag-isip. Siguradong may pake siya sa pagpunta dito. Para sa kanya, tapos na ang kaugnayan niya sa pamilya natin, pero hindi sa pamilya Jiang. Han-Han, puntahan mo si Jiang Nanhao. Sige po, Papa. Han-Han, Nanhao, dati parang magnanako kung pagbantayan ako ng papa mo. Bakit ngayon pinupunta ka niya sa akin? Nanting na ba siya sa tiyaga ko? ang dadal mo talaga. Pinapapunta niya ako para bigyan ka ng babala tungkol sa pag-ingat kay Zhao Guanghui. Sigurado akong may gagawin siyang masama sa pamilya Jiang. Ngayong gabi sa handaan, lahat ng importanteng tao ay nandito. Kung may balak siyang gumawa ng hakbang, ngayon ang perpektong pagkakataon para sa kanya. Ang ibig mong sabihin, handa siyang sugalan ng lahat? Pero ang Zhao Group, sigurado na mababankrupt. Ano pang magagawa niya? Kumapit sa patalim kumbaga. Kung ipagpapatuloy pa natin to, mapapasama ang tingin ng papa mo sa akin. Bakit kaya hindi mo muna samahan ng mama ko? Sige na. Uncle Lou, nasan si Han-Han? Kasama niya si mama ngayon. Tita Ye, gumising na po kayo. Anong lugar ito? Bakit tayo nandito? Hindi ko alam. Gising na kayo? Zhao Guanghui, anong ginagawa mo? Pakawalan mo kami. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo tatalian ng matagal. Ilapag niyo to. Anong bagay na yan? Ilapit mo sa akin. Huwag mong saktan si Han-Han. Huwag kang kikilos. Ang bombang ito ay ligtas lang kapag ang perlas ay nakabalanse at hindi gagalaw. Kung gumulang ito sa gilid, sasabog ang bomba. At sa oras na yon, delikado na ang buhay niyo. Zhao Guanghui, payo ka na talaga. Tahimik. Tumahimik kayong dalawa. Tahimik. Jiang Nanhao, makinig ka sa akin. Ang ina mo at si Lucihan ay hawak ko na ngayon. Simple lang ang kailangan mong gawin. Ilipat mo lahat ng yaman ng pamilya Jiang sa pangalan ko. Han-Han! Han-Han! Umatras kayo! Huwag kayong lumapit. May pambako rito. Zhao Guanghui! Kung may galit ka, sa akin na lang! Pagkawalan mo sila! Tumigil ka sa kakasatsat! Gawin mo na agad ang sinabi ko. Kung hindi, papatayin ko sila ngayon din! Sige, gagawin ko. Linlin, maganda ka. Pa, tigilan mo ng katigasan ng ulo mo. Ang ginagawa mo, wala ring patutunguhan. Tumahimik ka! Pa, wala akong anak na duwag! Tingnan mo ito, hindi agad malilipat ang mga shares. Pero ang lahat ng pondo ng Jiang Group, 2 bilyon, ay nalipat na sa iyong overseas account. Pakisuri mo na lang, huwag kang gagawa ng delikadong bagay. Sige na, bibigyan ko kayo ng katuparan. Buong pamilya nyo nandito na, sabay-sabay kayong mamatay dito! Pa! Umalis na kayo agad! Pa! Anong ginagawa nyo? Ako si Zhao Guangyi! Ako ang hari ng Jiangsheng! Hindi nyo ako pwedeng arestuhin! Bitawan nyo ako! Han-Han, huwag kang matakot. Nakita ko sa mga pelikula, pula o asul ng wire lang ang pipiliin. 50% ang chance ang mabuhay. Hindi. Paano kung mali ang maputol mo? Paano kung mali ang maputol ko? Mamamatay kong kasama si Han-Han. Hindi pwede. Wala na tayong oras! Kailangan kong kumalma! Dalhin nyo na sila! Han-Han! Mag-ingat ka! Umalis ka na. Hindi ka dapat manatili. Dapat sumama ka sa kanila. Pagsisihan ko ang pagtagpo sa'yo. Han-Han, ang tanging pagsisisi ko ay hindi kita na ipagtanggol noon at iniwan pa kita. Araw-araw kong nasasaktan, parang ikakamatay ko na ito. Kung wala ako, ikaw pa rin makina na Jiang Nanhao.
Umalis ka na. Nakikiusap ako sa'yo. Han, mananatili akong kasama mo. Mahal kita. Jiang Nanhao, ang tanga-tanga mo. Han, ang tagal mo nang hindi nagsabi na mahal mo ako. Jiang Nanhao, mahal na mahal talaga kita. Sobra kitang mahal. Ano ito? Regalo ito ni Linlin para sa kasal natin. Handa na ba ang kotse mo? 3 taon ko na yung inihanda. Papa, yung pagbati na pinasulat ko sa'yo, handa ka na ba? Kaya mo yan pa. Kaya mo yan. Salamat sa inyong pagdalo sa kasal ng anak kong si Jiang Nanhao. Ano? Jiang Nanhao? Ako ang anak mo. Nervyoso lang si Papa. Hayaan mo na siya. Salamat sa pagdalo sa kasal ko. Kasal mo? Anong kasal mo? Salamat sa pagdalo sa kasal mo, Lucihan. Ah, Salamat kay Lucihan sa pagdalo sa kasal ko. Mr. Lu, tingnan mo naman. tawang-tawa na ang lahat. Ngumiti ka ulit. Ngumiti ka ulit. Papauwiin ka ng anak ko. Tingnan mo naman, oh. Hoy, huwag ka namang tumawa dyan. Nagre-rehearse lang kami.